Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga air sign ngayon o within 1 week from now? Wow, ito may wish na magkakatotoo tungkol sa relationship. So, pwede itong reconciliation o may bagong darating sa buhay nyo, new love interest, kung single man. O pwede rin ma-attract sa inyo ang crush nyo. O date to. Pwede rin date. So, sino kaya yung possible na person ng iba sa inyo? Aries, Taurus. Ano to? So, sabihin natin yung iba sa inyo ay naghihintay na mag-confess. So, ang dating kasi dito, halimbawa lang, may iba sa inyo na naghihintay na mag-confess ng feelings. Nagiging demanding dito. Siguro, babae yung demanding dito. Pwedeng ikaw to, kung babae ka. Na para bang impatient ka na gusto mo ng clarity pero hindi mo makuha. O pwede rin naman makukuha mo kaya lang di pa sa ngayon. O kung lalaki ka, may babaeng person na parang magiging somewhat rude, demanding sa iba sa inyo na para bang obligahin ka niya na mag-confess ng something. Ewan ko kung ano ba to. Pero for some reason, hindi niya makuha yung gusto niyang makuhang sagot mula sa'yo. So again, pwedeng ikaw to. Kung babae ka. Pero kung di ka babae, edi yung babaeng yon ang magiging ganito sa iyo. Di ko nga alam kung tungkol sa itong confession na to. Since may 7 of Swords tayo, bumaliktad. Siguro regarding cheating to. Hinihintay niyo mag-confess ka. O siya naghihintay na mag-confess ka. O again, pwedeng ikaw yung naghihintay ng confession mula sa kanya about cheating. Na para bang yung energy dito ay nagiging pushy. Malabo. Malabo pa makukuha yung clarity. Within 1 week from now, sino kaya yung person ng iba sa inyo na magiging ganito? O partner nyo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba ang reading o hindi. Virgo, Pisces. Ito kasi more like problem sa work. Ida
Nakaawa yung ka-workmate o may utang sa kanya. May utang sa'yo o sa iba sa inyo. Pero within 1 week from now, kung nangyayari na yun, kasi more like nangyayari na, magkakaroon daw ng improvement dito. Baka magbayad na ng utang o magkakaayos din. So again, more like ka-workmate to. Yung person dito. So sino kaya to? Gemini, Capricorn. So, kuha tayo ng ibang deck. Wait lang. Ibang deck. The earn o earn at the hand. Pero lahat sila ay baliktad. So ano to? Well, ang dating sa akin, may kalokohan kasi na maaring mangyari. Pero mahuhuli. Ganun ang dating. Mahuhuli sa kalokohan niya. Either ginagawa niya na yung kalokohan o gagawin pa lang. Pero mapupornada o hindi matutuloy yung kalokohan na to dahil mahuhuli mo. O ikaw yun. Who knows? Kung ikaw man yung may pinaplanong masama dito. Hindi matutuloy kasi mahuhuli. Na para bang nasayang yung panahon kasi walang nangyari dun sa plano. Oh. So, ano to? Well, yung iba sa inyo, either kayo to o someone else yung gagawa nito, pero parang may masamang binabalak kasi. Tapos, ang dating i-refuse nyo. Hindi kayo makikipag-cooperate sa masamang balak o masamang motibo. Baka magkarugtong to. Parang magkarugtong to. So, ganito. Kung idudugtong natin yung dalawang spread na yan sa deck na to. Ang dating yung iba sa inyo, para bang yayakagin ng someone na may gawing kalokohan. Pero, ang dating, dahil niyayakag ka nga, at alam mo masama, ide-decline mo yung offer niya o invitation sa iyo. Kasi ayaw mo mapahamak ka. Feeling mo mapapahamak ka. Which is totoo. Ganun nga ang nangyari. So, dahil hindi ka umayon sa gusto niyang mangyari, mag-isa niya ginawa o iba yung sinama niya sa kalokohan niya. Tapos, mapapatrouble sila kasi mahuhuli rin naman sila. Ganun ang dating sa kalokohan nila. Na para bang, buti na lang hindi ka sumama sa kalokohan. Kundi, makakasama kayo na mapapatrouble. So,
So, yan ang kwento dito. So, sino kaya yung pwedeng magyakag sa inyo na gumawa ng kalokohan? Ano ba to? Sagittarius, Virgo. So, ewan ko anong klaseng kalokohan yan. Ay, deception, no? Anything na may kinalaman sa deception. Teka, hanapin ko sa internet yung vagueness. Ano meaning no? Vagueness, the fact of not being clear in a person's mind. The fact of not having or giving enough information or details about something. So, ayun nga. Kumbaga may kalokohan siyang gagawin. Hindi niya siguro kinalaro sa iyo maigi. Kaya, tingin mo red flag. Kaya, dinecline mo yung offer or invitation. Kasi ang dating, more like deception to eh. Panloloko talaga. Ito rin yung vagueness eh. Lacking direction. May kinalaman sa pera oh. May lolokohin na tawag dito lalaki o matandang lalaki. Basta lalaki. More like matanda na o father figure. May anak na. Parang kukwartahan o nanakawan. Ewan ko, involved ang pera dito. Na para bang red flag sa iyo kasi nga walang malinaw na plano. Hindi mo alam kung anong gusto niyang mangyari kaya dinecline. I-decline mo yung offer niya. Na para bang tungkol sa pera. O investment siguro to. Inaalok ka ng investment ko, no? Tapos lulukuin ka pala. Tapos, who knows, baka lalaki yon. Lalaki yung mag-aalok sa iyo. So, either ito yung lulukuhin ninyo o siya yung mag-aalok sa iyo ng kalokohan. Scam ba? Mga ganon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.